Mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo ay nasa ikapitong linggo na ng ikatlong markahan. Ang paksang ating aralin ay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon. At ang focus ng ating aralin sa linggong ito ay ang Administrasyong Marcos. Ako muli si Maestra Tessa na inyong makakasama sa pagtalakay sa Araling Panlipunan 6. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang ating paksang aralin, alamin muna natin ang layunin nito. Natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon na ang focus ay ang Administrasyong Marcos. Atin munang gawin ang unang gawain. Subukin. Panuto, isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. At iwawasto natin ito pagkatapos ng ating talakayan. Unang bilang, siya ang ika-6 na Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. A. Ferdinand Marcos. B. Emilio Aguinaldo. C. Diosdado Macapagal. O letter D. Manuel Quezon. Ikalawang bilang, ito ay inilunsad ng Administrasyong Marcos upang tugunan ang pangangailangan sa pagkain. Letter A, Blue Revolution. Letter B, Green Revolution. Letter C, Purple Revolution. O letter D, Brown Revolution. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno at pagkatapos ng ating aralin ay iwawasto natin ang lahat ng gawain. Ikatlong bilang. Ang grupo, ito ay binubuo ng mga sundalo, inhinyero, nurse, at mga doktor upang manggamot sa mga libo-libong sibilyan ng Tibok Vietnam at tumulong sa pagtatayo ng mga tirahan o mga tahanang na pinsala ng digmaan. Is it letter A, ASEAN? Letter B, CCP? Letter C, PhilCAG? O letter D, Manila Summit Conference. Ika-4 na bilang. Ito ay itinatag sa panahon ng Administrasyong Marcos upang tugunan ang gawaing kultural sa ibang bansa. Is it letter A, ASEAN? Letter B, CCP? Letter C, PhilCAG? O letter D, Manila Summit Conference. Ika-5 at huling bilang para sa subukin. Siya ang kauna-unahang Pangulo na sa panahon ng inaugurasyon ay nanumpa gamit ang wikang Filipino. A. Diosdado Macapagal. B. Ramon Magsaysay. C. Manuel Quezon. O letter D. Ferdinand Marcos. Ang ikalawang gawain para sa linggong ito ay ang pagsagot sa balikan. Lagyan ng check kung tama ang pahayag ng mga pangungusap at X naman kung mali. Unang bilang. Sa panahon ng Administrasyong Macapagal na ilipat ang Araw ng Kalayaan mula Hulyo 4 sa Hulyo 12. Check o X lamang ang isusulat sa inyong kwaderno na iwawasto natin pagkatapos ng ating aralin. Ikalawang bilang, na itatag ang mapilindo sa panahon ng Administrasyong Macapagal. Check o X lamang ang inyong isusulat. Ikatlong bilang, ang mapilindo ay binubuo ng 4 na bansa. Ika-4 na bilang. Isa sa mga inilahad ni Pangulong Macapagal sa kanyang palatuntunan ang paglutas ng suliraning may kaugnayan sa kawalang hanap buhay ng maraming Pilipino. Check o X lamang ang inyong isasagot. Ika-5 bilang. Sa pangasiwaan ng Pangulong Macapagal, pinagtibay ang Agricultural Land Reform Code.
Check o X lamang ang ating isasagot at iwawasto natin ito pagkatapos ng ating aralin. Ating gawin ang ikatlong gawain, ang tuklasin. Nakikita niyo ba ang larawan na nasa kanan ninyo? Magaling kung gayon. Sino ang nasa larawan? Ano ang iyong masasabi sa kanyang pamamahala? Ano-ano kaya ang nagawa ng kanyang administrasyon? Ano ang mga patakaran at programang nailunsad sa panahon ng kanyang administrasyon? Isulat ang inyong mga kasagutan sa inyong kwaderno. Ating talakayin ang ating paksang aralin sa linggong ito, ang panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos mula Disyembre 30, 1965 hanggang Setyembre 1972. Ang panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos mula Disyembre 30, 1965 hanggang Setyembre 1972. Nagwagi sa eleksyon na naganap noong Nobyembre 9, 1965 si Ferdinand E. Marcos. Siya ang ika-6 na Pangulo na ikatlong Republika. Nanumpa siya bilang Pangulo noong Disyembre 30, 1965, kung saan ipinahayag niya sa mga taong bayan na ang Pilipinas ay magiging dakilang muli. Muling nabuhayan o nabuhay ang pag-asa ng mga mamamayan na makakahango na o mahahango na ang bansa sa kahirapan. Dahil sa mga unang taon pa lamang ng panunungkulan ni Marcos, ay malaking pagbabago na ang naganap sa ating bansa. Narito ang ilan sa mga naging patakaran at programa sa panahon ni Marcos. Una, ang paglaki ng produksyon ng bigas at mais dahil sa paggamit ng modernong paraan ng irigasyon at pagsasaka. Ikalawa, ang pagbaba ng bilang ng kriminalidad. Ikatlo, ang pagbaba ng mga katiwaliang nagaganap sa pamahalaan. Ang ikaapat ay ang pagpapalawak at higit na pagpapabuti ng mga programa sa reforma sa lupa. Ang ikalima ay ang pagpapalaganap ng mga paglilingkod pangkalusugan sa mga pook rural. Ika-6, paglulunsad ng lutiang himagsikan o yung tinatawag na Green Revolution para matugunan ang mga pangangailangan sa pagkain. Ang ikapito ay ang pagtugon sa mga gawaing kultural sa bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng sentrong pangkultura ng Pilipinas o yung tinatawag natin ngayon na CCP o yung Cultural Center of the Philippines. Ikawalo, pagpapalawak ng pakikipag-ugnayang pandaigdigan ng Pilipinas sa ibang bansa. Naging masigasig din si Pangulong Marcos sa pakikiisa o pakikilahok sa mga gawaing internasyonal kasama ang bansa sa Asya, Pasipiko. Kaya naman bilang pagtulong sa naganap na digmaan sa Vietnam, ay pinag-utos niya noong Setyembre 1966 na ipinadala niya ang Philippine Civic Action Group o yung tinatawag na PhilCAG. Ang grupong ito ay binubuo ng mga sundalo, inhinyero, nurse at mga doktor upang manggamot sa libo-libong sibilyan ng Tibok Vietnam at tumulong sa pagtatayo ng mga bahay na napinsala ng digmaan. Nakiisa din ang Pilipinas sa pagtatatag ng ASEAN o yung tinatawag nating Association of the Southeast Asian Nation. Noong panahon ni Marcos, ito ay itinatag noong
ikawalo ng Agosto 1967 sa Bangkok, Thailand. Ang mga layunin ng samahang ito ay ang pagtataguyod ng paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng mga kultura sa mga kasapi at pagpapalaganap ng kapayapaang pangrelihiyon. Mula sa ating naging aralin o talakayan tungkol sa Administrasyong Marcos at ang kanyang programang mga ipinatupad, ating gawin ang pagyamanin. Itiman ang kahon kung totoo ang diwa ng pangungusap. Ito ay gagawin ninyo sa inyong kwaderno. Unang bilang, sa unang yugto ng panungkulan ni Marcos ay umangat ang kabuhayan ng bansa. Iitiman niyo ang kahon kung ang diwa nito ay totoo at kung hindi, pananatilihin niyo ito sa kanyang sariling anyo. Ikalawang bilang, hindi na isama sa programa ng Administrasyong Marcos ang tungkol sa pagpapalawak at pagpapabuti ng reforma sa lupa. Ikatlong bilang, isa sa layunin ng ASEAN ang pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Ikaapat na bilang, lumawak ang pakikipag-ugnayang panlabas ng Pilipinas sa panahon ng pamamahala ni Marcos. At ikalimang bilang, napalawak din ng Administrasyong Marcos ang paglilingkod pangkalusugan sa mga pook rural. Pagkatapos ng ating gawaing pagyamanin, ating gawin ang isa-isip. Punan ng nawawalang letra ang bawat patlang upang mabuo ang mga pangungusap. Sa unang termino ng Pangulong Marcos ay ipinahayag niya sa taong bayan na ang blank ay magiging dakilang muli. Marami ang pagbabago ang nangyari sa bansa sa unang termino ng kanyang pamamalakad. Kagaya ng A. Pagpapalaki ng produksyon ng blank at blank. B. Pagbaba ng bilang ng blank. C. Pagbaba ng katiwalian sa blank. Letter D. Pagpapalawak at higit na pagpapabuti ng mga programa at reforma sa blank. E. Paglulunsad ng blank ng himagsikan. F. Pagbibigay ng pansin sa gawaing blank ng bansa. Punan ng mga letra o titik ang mga kulang na salita. Tumungo tayo sa isagawa natin. Isulat ang kasagutan ninyo muli sa inyong kwaderno. Alin sa mga programang nilunsad ng Pangulong Marcos ang nais mong muling ipatupad sa ating bansa sa kasalukuyang panahon? Isulat sa kahon o sa inyong kwaderno ang programa at ang dahilan kung bakit mo ito napili. At para sa tayahin, isulat ang T kung tama ang pahayag ng mga pangungusap at M naman kung hindi. Unang bilang. Bilang pagtugon sa gawaing kultural ng bansa, itinatag ng Administrasyong Marcos ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas o yung tinatawag na Cultural Center of the Philippines o CCP. Ikalawa, naging masigasig din ang Pangulong Marcos sa pakikilahok sa mga gawaing internasyonal kasama ang mga bansa sa Asia-Pasipiko. Ikatlong bilang, hindi nakiisa ang Pangulong Marcos sa pagtatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ikaapat, inilunsad ang Administrasyong Marcos at ang luntiang himagsikan o yung tinatawag na Green Revolution
para matugunan ang pangangailangan sa pagkain. Ikalima, hindi na palawak ng Administrasyong Marcos ang pakikipag-ugnayang pandaigdig ng Pilipinas. Isulat ang inyong mga kasagutan sa inyong kwaderno. At para sa performance task number 3, sumulat ng 5 pangungusap sa short typewriting paper. Bilang kabataan, magtala ka ng mga simpleng bagay na maaari mong magawa upang makatulong ka sa pagpapabuti ng ating pamahalaan at maging sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng ating bansa. Ito ang magsisilbing yung performance task number 3. At narito ang mga susi sa pagwawasto ng ating mga naging gawain. Iwasto nyo ng matapat ang inyong gawain. At i-record ito sa inyong kwaderno. Susubukin natin. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Sa balikan na gawain, nariyan din ang mga kasagutan upang maiwasto ninyo ang inyong gawain. Sa pagyamanin, sa isa-isip, at sa tayahin. Naway naunawaan ninyo ang ating naging paksang aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa ika-7 linggo sa ika-3 markahan ng ating Aralin Panlipunan 6. Huwag kalimutang mag-share, mag-like at mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga karagdagang gawain sa bawat linggo na ating talakayan. Paalam at magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo ng ika-3 markahan. Pagpapala ng Panginoon, nawaan laging sumaating lahat. Paalam!